Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang tungkol dito kay XRP, kung saan ang sabi po rito ay if XRP reclaims 3.84 ATH or all-time high, Ripple could set new IPO valuation record of $500 billion. Wall Street analyst. Kaya yan, meron daw pong isang inilabas na pahayag rito ang isang Wall Street analyst. Yan, napakagaling po nito na isang analyst sapagkat yung Wall Street na yan ay hinahangaan po talaga yan pagdating sa mga financial na bagay. Kaya ayan, ayon po sa analyst na ito, kung sakaling makakabalik daw po si XRP sa kanyang presyong $3.84, ito po yung kanyang kasalukuyang all-time high na presyo, ay si Ripple daw po ay magkakaroon or magsiset po siya or magkakaroon po siya ng magtatala po siya ng bagong IPO valuation na umaabot po ng $500 billion. And then, bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. At ayan, sabi po rito ay seasoned Wall Street analyst Linda Jones argued Ripple could be setting an unprecedented IPO valuation record where XRP reclaims its previous highs of $3.84. Kaya yan, ang Wall Street analyst po na ito ay walang iba kundi si Madam Linda Jones. At ayon po sa kanya ay ang Ripple or si Ripple ay posible daw po siyang mag-set or magtala ng isang unprecedented IPO valuation. At ayan nga, sabi ka nga kanina ay $500 billion daw po ang pwedeng magiging valuation nito. Ayan, $500 billion po yan. At mangyayari daw po yan kung sakaling basta ma-reclaim or makabalik itong si XRP sa kanyang previous all-time high na nasa $3.84. In an analysis, Linda Jones weighed in on Ripple's prospect following an eventual initial public offering or IPO. Jones' assessment hinges on a series of hypothetical scenarios. It was predominantly contingent on the resolution of Ripple's ongoing legal battles and the resurgence of XRP's price to its previous all-time high or ATH of $3.84. Ripple valuation with XRP at $3.84. Jones underscored that if XRP were to reclaim its all-time high or ATH, Ripple's escrowed XRP could potentially amount to a staggering $150 billion valuation. Notably, Ripple has an XRP escrow balance of around 40.5 billion tokens. Kaya yan, ayon po kay Madam Jones ay kung sakaling nakabalik po si XRP sa kanyang presyong $3.84, kung saan ay ang kanyang previous all-time high na presyo ay yung laman po ng escrow ni Ripple ay magiging $150 billion po yung kanyang value. Ayan. Sa ngayon, sa kasalukuyan ay yung laman po ng escrow ni XRP ay nasa 40.5 billion na tokens. Ang laki po. Kaya marami pong nagko-complain dito sa napakalaking hawak na ito ng Ripple sa kanilang escrow account. Kaya diyan marami po kasing nadidismaya dito. Kaya meron pang nagre-request na dapat ay sunugin na lamang ni Ripple ito. Yan yung kanilang laman ng kanilang escrow. Kasi pwede po nilang yan parang sila po yung kumikita rito. Pero ayon po kasi sa developers ng Ripple or mismong si Ripple ay yung ito, yung 40.5 billion tokens na ito or yung laman ng kanilang escrow ay ginagamit daw po nila ito para punduhan yung project dito sa ecosystem ni XRP. Ayan. Dito po nila kinukuha. Yan yung kanilang pinang-develop sa kanyang ecosystem.
Jones argued that a $150 billion valuation in XRP demands a commensurate valuation for a Ripple's stock, aligning with contemporary market trends that have seen tech giants command multi-billion-dollar valuations. The financial expert made illustrations with trillion-dollar tech behemoths Nvidia, Apple, and Amazon. Empathetically, Jones positioned Ripple among these world-class companies, albeit acknowledging its relative youthfulness compared. Kaya ayan, ang financial expert po na ito na si Madam Jones ay kinumpara daw po niya itong si XRP sa mga tech giants na katulad po ni Nvidia, Apple at saka si Amazon. Ripple setting a new benchmark for IPO valuation. Furthermore, the Wall Street expert speculated that with a $150 billion XRP valuation, Ripple's IPO could set a new benchmark, Jones remarked. Kaya yan, pwede raw pong makapagtala ng panibagong benchmark itong si XRP. Yan, kung sa pamamagitan po ng kanyang 150 billion na XRP valuation. At ayan po yung actual na sinabi rito ni Madam Jones. Sabi niya, I could see where we could have a new record for a company as its IPO valuation. Ripple could be the company that makes the new record since they had $150 billion worth of XRP. In particular, she theorized that Ripple's stock might be valued at around $350 billion, marking a significant milestone in crypto IPO history. Moreover, Jones emphasized that the figure, or even $500 billion, is not far-fetched from where Ripple could be. Meanwhile, the financial expert noted that Ripple's current revenue figures would be pivotal in dictating its valuation. However, she acknowledged lacking that piece of information on Ripple's revenue stream. Ultimately, the Wall Street analyst stressed that her analysis was largely speculative. Yet Jones remains optimistic about Ripple's trajectory, highlighting the attractiveness of Ripple shares as an investment opportunity. It is worth mentioning that Ripple has shelved its IPO plans given the current regulatory obstacles. Kaya yan, dapat po nating tandaan na maging mismong si Madam Jones, yan, ang nagsasabi mismo na yung kanyang analysis dito ay purely or largely speculative lamang po. Yan, ibig pong sabihin ay wala po siyang gaanong basihan rito. Parang ito ay nararamdaman lamang po niya siguro, or yan ay base lamang sa kanyang opinion. Ayan. Kasi meron po kasing pagkakaiba kumbaga yung sinabi nating speculation sa at least speculation na may supported na analysis. Kung pag sinabi po nating purely speculative, yan ay wala pong basihan yan. Parang nararamdaman mo lang na ganyan po yung magiging mangyayari sa hinaharap. Pero kung pag analysis po yan, speculative analysis, ay meron po tayong pinagbabasihan dyan. Kaya ayan, meron tayong parang ginagamit na basihan na siyang parang tumutulong na nagpapataas sa possibility or probability na ito nga yung mangyayari. Pero ayan, lininaw po ni Madam Linda Jones, yan, ang Wall Street analyst, na yung kanyang inilabas po na speculation dito ay largely or purely speculative lamang. At ayun, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag dito. Kung inyo po itong nagustuhan ay pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siya magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.